paulit-ulit na po naming sinasabi na ito tayo, naghahanap tayo, naghahabol tayo doon sa mga taong nangurakot, tapos itong mga tao na umamin at handang magsoli, ayaw nating tanggapin yung kanilang sinusoli. Ano ho ang nakikitang mali doon? Para po sa amin, para ho maibsan kahit papano yung sakit at pagdurusa ng ating mga kababayan na nakikita nila na napakalaking pera ang nawala. Ano ho ba yung maibalik natin yung kaunti? Magandang araw po sa ating lahat. Ito po si Rene Bay. Pag-usapan ho natin ngayon ang nangyari kahapon sa Blue Ribbon Committee. Ito po, una natin tatalakayin itong kaganapan patungkol dito. Itong pagtatanong patungkol doon sa restitution, yung pagsasauli ng nakaw na pera. Itong topic ngayon ni Senator Marcolita. So kung bago pa lang kayo dito sa channel ko, paki-subscribe na lang at isang like. Yan, masaya na si Rene Bay dyan. Okay, patuloy tayo dito sa ating talakayan ngayong araw patungkol doon sa nangyaring Blue Ribbon Committee na nangyari kahapon araw ng Lunes. Petsa 19, 2026, buwan ng Enero. Yes, Mr. Chair. Thank you. Sabi pa nga ng chairman natin, narinig ko kanina, Mr. Diskaya, kayo lahat na makipag-usap na kayo, baka sakaling mag-qualify kayo sa Witness Protection Program. Tama naman yun. Ang problema, Prosecutor Padulyon, ini-insist mo kasi yung restitution kaya tayo nagkakaroon ng problema. Will you still insist on that? Sir, we never mentioned that restitution is a condition. Paulit-ulit po namin sinasabi yon, Mr. Chair, na hindi po siya kondisyon para ang isang tao ay matanggap o makonsidera bilang isang witness under the Witness Protection Tapos Program. Tapos na tayo dyan. Kaya nga po, sinasagot ko po kayo na hindi ko po namin sinasabi. Wala po kami sinasabi na restitution is a condition. So I'm not insisting on it, sir. Hindi mo sinasabi ngayon, but when you were talking about a memorandum, yun ang sinasabi mo, there, pwede naming ilagay yung restitution because it is a matter of good public policy. Ano naman klaseng, kaya nga nahihirapan sila eh. Yung Diskaya, to my mind, were the first to apply under the Witness Protection Program. Ang problema, ang sabi ng then Secretary of Justice, now Ombudsman, hindi naman basta-basta ganun. Kinakailangan isaulin ninyo yung ininakaw niyo. Ang problema po doon, kung wala namang korte pa pong nagsasabi kung talagang sila ay nagnakaw o nakapagnakaw, sino pong magkukwenta nun? Tapos ano yung in-explain ninyo, under a certain paragraph of the law, merong memorandum na kung saan magkukomply sila doon yung pinipilit yung restitution. And I think some of the potential witnesses that can be processed under that program, nagsipagbigay na ng kung ano-ano eh. Is that the truth? Only those who have been admitted into the program actually returned or made the restitution, sir. Why did they do that? They did that because it was their own initiative or you required them to do that? It was an agreement between the Department of Justice through the Secretary of Justice, sir, and the witness applicant po. That is the problem. The agreement is based not on the provision of the WPP. Sabi kung sinasabi ng WPP, it cannot be a condition. Kahit nasa memorandum, huwag mo ipipilit. Hindi po pwede yun eh. Kaya sinabi ko sa iyo earlier, and I think I should tell it again to you. Sabi nating mga abogado, the spring cannot rise higher than its source. The law itself is the source. Ang spring, yung memorandum mo. Pinipilit mong ilagay sa memorandum yung restitution eh. O kaya merong ako nababalitaan, parang meron ng gustong umatras. Magkano ibibigay? At kanino ibibigay? Sino mag-a-account nun? Sino nagsabi nun na kung mangungulekta kayo sa DOJ? Di ba abuse of discretion yun, Mr. Padulyon? No, it is not, sir. What is it? It is not abuse of discretion. What The is parties, if I may be allowed to answer, Yes, sir. what is it? Yes, sir. If the parties both agree to the terms and conditions contained in the memorandum of But you agreement, there cannot is no impose an abuse. agreement. If you cannot impose an agreement which is not required by the law, especially if you will put restitution there, how can you do that? Mr. Chairman, sir,
Yung restitution po, yung Memorandum of Agreement is a product of an agreement between both the Secretary of Justice representing the DOJ and the WPP and the witness applicant. Wala pong abuse doon kung pareho po sila nagkasundo. Paulit-ulit na po namin sinasabi na ito tayo, naghahanap tayo at naghahabol tayo doon sa mga taong nangurakot. Tapos itong mga tao na umamin at handang magsoli, ayaw nating tanggapin yung kanilang sinusoli. Ano ho ang nakikitang mali doon? Para po sa amin, para ho maibsan kahit papano yung sakit at pagdurusa ng ating mga kababayan na nakikita nila na napakalaking pera ang Paano pag hindi magkasundo? Yun ang problema. Paano kung hindi magkasundo? Ito kasi mga kababayan, ipipilit kasi dito, isa sa uli yung pera. Kaya tama yung sinasabi dito ni Senator Marcolita, wala pa namang nakapagsabi na sila ay konbiktado na yun sa sinasabi na kasali siya sa nakawan. Halimbawa, itong mga nagsasauli na ng pera, anong nangyari noon? Sila yung nag-enjoy sa Witness Protection Program dahil nagsasauli sila ng pera. Tapos ngayon, itong mga diskaya, hindi pa man sila nagbibigay. So ibig sabihin, hindi pa sila hindi pa sila naka-enjoy dito sa Witness Protection Program. Iba kasi dito mga kababayan. Naalala niyo dati, yung sinasabi ng dating DOJ Secretary na Sermolia, we bend the law. Ito ang sinasabi nila, isang bed, kahit hindi naman ako abogado, kahit sabihin natin na ito nakakurbada talaga, eskwalado, parang ganun ang batas sa paningin ko. Vertical horizontal, pinaka-eskwalado siya, 90 degrees. Lalagyan nila ng circle dito sa gilid para magkaroon sila ng radius. Para hindi halata yung bali. Dahil pag magbali pa sila ng isa, magiging ano na. Kaya, para maging bendalo, ito nga ipipilit nila Kaya naintindihan ko yung pabalik-balik ko yung pinakinggan ko yung sinasabi dito ni Senator Marcolita. Tama naman Wala namang problema doon. Ilalagay nila doon para makubran lang nila yung pera. Pag mag-cooperate sila, maka-enjoy sila doon sa Witness Protection Program. Pero hindi na sila mag-cooperate doon sa investigasyon, pwede naman nilang bawiin. Pwede naman yun pala sa batas. Sabi nga ni Marcolita. Pero anong nangyari? Ipipilit pa rin nila. Dahil dito mga kababayan, napansin ko dito, halimbawa, magbibigay ka ng pera, isa sa uli mo. Kumbaga sa kaso pa, pagaan yung kaso mo Sabihin na lang, sa uli ka na ng pera ha. Yung kaso mo na lang, hanggang dito na yung kaso mo. Tapos huwag ka na magbanggit huwag ka na lang magbanggit kung sino pa yung mga tao. Hanggang dyan lang kita. Hanggang dyan ka lang sinong i-involve pa natin. Pero ang problema dito mga kababayan itong Blue Ribbon Committee, hindi naman, alam naman natin na hindi naman talaga to korte. Pero nagiging parang korte na rin Dahil gusto nating malaman. Dahil pag sa korte na, wala naman na ganito, wala namang live. Hindi naman tayo makakita kung paano nila yung procedure nila. Dahil nasa batas naman talaga yun, nasa saradong sala talaga yun. Hindi talaga yun pwede siguro live. Maliban lang kung may provision silang ilalagay na pwede yung kaso na yun, may live coverage. Pero sa tingin ko dito, itong pinipili talaga. Pero ito kasing itong prosecutor nito, naiipit to dahil ito parang napag-utusan lang to. Dahil dati,
ito kaya yung sinasabi ngayon ni Marcolita, yun ang binasihan ni Marcolita sa sinasabi noon ni Remulla. Po ba yung maibalik natin yung kaunti? And Yeah. remember, Mr. Chair, if I may... Do not preach to the choir. ha? No, I'm not preaching, Sandali Mr. lang, sandali lang. Ang Bakit ka ba dyan? Wag kang magsirbol-sirmo dyan. Wag mong turuan yan si Marcolita. Patay ka dyan. Patay ka dyan. Ayun. people are supposed to be potential witnesses for the state. Kailangan tulungan natin ang Estado para ma-prosecute kung sino-sino ang dapat managot. Kaya nga natin sila ilalagdag. Mahirap ang gagawin nila. Malalagay sa alangin ang buhay nila. Kaya nga yung witness protection is for them. Sa title na title lang makikita mo, witness protection in interest para sa kanila yon. So yung memorandum of agreement, Dito, Senator Marcolita, ito yon ang Witness Protection Program. Iyon ang pagkakaalam mo, protection doon sa mga saksi para matukoy pa natin kung sino talaga ang ulo sa krimen, kung sino talaga ang ulo sa anomalya. Pero ang ginagawa nila yon para hindi matukoy yung gusto mong puntahan. Yun ang pananaw ko dito, Senator Marcolita. Kaya naisahan ka nga dito eh. Ang tibay ng nila, ang lalaki ng, kumbaga sabihin natin, ang laking pader na binaga mo dyan, Senator Marcolita. Kaya ito, hangang-hanga ako dito na Senator Marcolita. Kahit alam niya na mahirap ipanalo yung gusto niyang laban. Baliktad ata yun. Mahirap ipaglaban ang gusto niyang ipanalo. Pero ito na nga eh. Makita natin dito kung ano ang galaw dito sa Blue Ribbon Committee na dati pa yon na tinalakay nila pala pero wala pa rin silang naresolbar. Pinapatuloy pa rin nila ang kanilang kagustuhan. Pero mo, kung naalala natin nung nakarang taon, may nagsasauli na ng pera. Ilang milyon o bilyon. Diba? Yun ang gusto nila. Pera agad. Nalaman natin, saan ka pa ha? Nagsasaulat ng pera. Kung ibig sabihin yun, inamin na niya nung nagnakaw siya. Hindi ibig sabihin na parang absilto na siya yun dahil nagiging na siya. Kumbaga napagaan lang siguro ang kaso niya pero hanggang doon lang. Ang gusto dito sana ni Marcolita mga kababayan na matukoy pa niya dahil may malaki talaga yung nasa likod sa mga anomalya na ginagawa nitong mga kuluho nito. Alam mo yung kuluho? Bisayan expression yun. Expression yun ng mga Bisaya, kuluho, yung mga kwanggol, mga ganon. Kumbaga sa atin, wala na sa katinuan yung pag-iisip. para masiguro mo na sila'y makikipag-cooperate. Kasi kahit na sila'y na-approve under the Witness Protection Program, but they will not cooperate based on the memorandum, pwede mo siyang i-discharge eh. Alam mo, the court can still do that. At saka yung final approval ng witness, state witness, nasa court yun eh. Huwag mong kukunin yun eh. Kaso, isinasama ninyo yung restitution. That is the problem. And I will object to that. Palaging mali yun eh. Paano yung kay Diskaya? Nasanay kasi sa insertion. Kaya pilit nila, ididikit talaga nila yon. Ito mga kababayan na, ito ang pinapanood ko kahapon, tapos inulit-ulit ko. Mahirap pa intindihin yon, yung sinasabi ni Senator Marcolita. Bakit hindi maintindihan ng kapwa ni abogado? At saka hindi man lang si Marcolita ang abogado dyan. Bakit walang ibang nagbabatin patungo doon para masuportahan?
wala akong napansin dito sa gusto na ipaglaban ni Senator Marcolita, wala akong napansin na kahit isang senator dyan na sabihin natin na abogado na naintindihan yung gusto mangyari ni Senator Marcolita, wala eh. Restitute. Sabi niya, ewan ko kung pinag-usapan ninyo. What did they tell you, Mr. Diskaya? Your Honor, kung magkano po ang i-restitute po muna namin. Oh, ano sabi nila? Magkano daw? Ako po, hindi ko po masabi kung magkano po. Kasi para sa akin po, parang kami po ang nanakawan. Parang ibig sabihin, parang modern day na pagnanakaw. Ibig sabihin yung nakaw ba? Hoy, ang layo ng sinasabi mo. Iba yung tinatanong. Hindi yung ninakawan. Sabihin namin na may malaki pang tao na nasa likod ninyo kaya nagawa ninyo yung mga anomalya na yun. Pero sabihin ko sa'yo, nagnanakaw ka pa rin. Wag kang magmalinis dyan. Ang layo ng sagot mo sa tanong ni Senator Marcolita. Pero dun sa ninakawan niya, parang ganun po. Sabi niya kanina, it's a disagreement between the applicant and the DOJ. Did you agree that you will restitute any money to the DOJ? Wala po pang maibibigay po. At saka... Yun na nga, because wala kang maibigay, hindi kanya ipoprocess under the Witness Protection Program. Is that not correct? hindi ko po alam, Your Honor, kung... Oy, Mr. Chair, paano to? Ito si Mr. Diskaya, he was the first, saka yung asawa niya who applied under the WPP. The problem is, ang sabi ng dating DOJ Secretary, hindi, kinakailangan isoli muna yung mga pinagnanakaw. Hindi po pwedeng ganun-ganun lang. So, paano ngayon siya mapuprocess if that was dangled? Paano siya mapuprocess to begin with? May I be allowed to respond now, Mr. Chair? Tinanong ka nga. Tapos nagtatanong ka pa kung ano ka pa, sasagot ka pa, tinanong ka. Bihira naman to. Ito mga kababayan, yung asar na asar ka na, yung mga bagay na gusto mong ipipilit na iintindihin yung gusto mo, pero hindi ka inintindihin, sinuplak ka pa rin. Kaya napaka parang pigil na pigil to eh. Dito lang ang gustuhan ko dito sa mga abogado ba. Kahit sabihin natin ng mga bakbakan nila sa mga punto, mga logics nila, malumanay pa rin. Kumbaga, sa bagay, pigil talaga dito sila dahil nasa public. Iwan ko lang kung nasa pribadong kwarto dito, baka nag-ano na to eh. Pakitaan na ng tapang. Okay, tuloy. Sir, Mr. Chair, una, sabihin ko lamang po na kasinungalingan po yung sinasabi ni Mr. Diskaya na agad-agad silang sinabihan na magsoli ka. Ang pinag-uusapan po dito, bago man lang makapagsabi ng ganon, kailangan munang makita kung ano ang gusto at kayang sabihin at patunayan ni Mr. Diskaya at ni Mrs. Diskaya doon sa kanilang salaysay. Pero hindi po sila nakikipag-ugnayan sa department, kaya hindi po sila mabigyan ng kaukulang proteksyon at hindi po ma-process yung kanilang application. So yung sinasabi po ni Mr. Diskaya, from the hearing of November 14 in the Senate Blue Ribbon Committee, there was never a chance or an opportunity that Mr. Diskaya and or counsel even approach the department despite the proddings of the chairman. Mr. Ano ba yung title mo? Mr. Prosecutor, Mr. PG na lang. Mr. PG, nung ako yung chairman pa dito, sila yung unang nag-apply. So, dahil kailangan nila ng protection, it was incumbent upon the chairman na sumulat sa Senate President to endorse yung kanilang application. That was the provision of law kasi. But even before they can do that, actually kasi nung sinasabi ko yon nung hearing, di ko naman alam mapapalitan na pala kami. Alam mo na yon, di ba?
Yung araw din na yon, nag-press con na si Secretary of Justice. Narinig ko eh. Sabi niya, hindi po pwedeng ganon. I cannot apply. Hindi pwedeng basta-basta ganon na lang. And then the new Senate President based his judgment of not entertaining that application on the articulation of the Department of Justice. So, ang tinatanong ko nga sa inyo, hindi siya sinungaling. Siya yung, ang mismong kayo ang nagbigay na ng condition kasi. Kaya sinasabi ko, if you insisted on the condition of restitution, how can Diskaya or any other persons similar to his situation even begin to apply under the WPP? If I may respond. Dito mga kababayan, no, naipit to eh. Kung ako ganito, sabihin ko lang, wala ko ba sabi dyan na Mr. Chair? Dahil yung nagsabi dyan, hindi ako. Pinapunta lang ako rito. Pero hindi ko nasaklaw yung ano sinasabi niya dati. Ito na natin makikita mga kaibigan. Ba? Yung bang makipagbidabidawa ka? Kahit sabihin natin na porkit ikaw ay abogado, kung ano-ano na lang yung sasabihin mo, dahil pag wala pa to si Senator Marcolita, hindi natin alam kung ano talaga yung dahil hindi naman tayo abogado eh. Hindi natin alam, ganito na pala ang mga, pero sa ganito kalaki ang mga issue, halimbawa pag ikaw mayaman ka, kaya nga dito natin makikita mga kababayan, na karamihan sa mga mayayaman, may pera, magkaroon sila ng problema ng halaga or sa laki ng krimen nila, pwedeng tapatan ng pera. Dahil mag-insert sila doon ng memorandum, maglagay sila doon ng memorandum, hindi natin alam. Sila na lang nakakaalam doon, kapwa abogado. Makipagsabuatan na lang doon sa loob, lalo na pag pera. O pag party-partihan, o laki-lakihan mo na para ito kay Ito, Senator Marcolita, diretso, ito nabubunyag, itong mga, ito lang ito ang mga example ng pangyayari. No, yon. Yung nakapagbigay na ng pera, nakapagsaulit na ng pera, di natin alam kung ano na lang ang ikakaso dyan. Sabihin na lang siguro, sige magsauli ka ng pera, tapos huwag ka na magbanggit kung sino-sino pang mga tao na kasabwat mo ha. Hanggang dyan lang kung hanggang saan lang yung nasa affidavit mo. Yung salaysay mo, hanggang doon lang ha. Huwag ka nang idagdag. O baka sabihin pa, alisin mo na lang yon. Sabihin mo na lang hindi pala kasama to. Hindi natin alam ang deal nila. Hindi alam natin ang sinasabi kanina ditong agreement, pagkasunduan nila. Paano pag hindi magkasundo? Tulad dito sa mga Diskaya, hindi nagkasundo siguro 'yon, no? Kaya kulong yung asawa niya dito nasa Cebu. Yung asawa nasa pinaghiwalay talaga sila. Saan ka pa? If I may refresh the memory of the good senator, during the last hearing of November 14, 2025, that matter that you raised about the statement made by the former Secretary of Justice was already put on the side when you asked that question. And we already informed the chairman that if they wish to file their application, if they wish to be processed, they go to the Department of Justice. Binanggit po yan, nasa transcripts po yan na sinasabi niyo, sige, wala mo nang pag-uusapang restitution. But did they ever come to the department to coordinate with us? No, they did not. And let me just put it on record, sir, na hindi po ito question na kung sinong nauna na nagsalita. Hindi po ito question kung sino yung naunang nagbanggit ng napakaraming pangalan, kung hindi rin naman nila kayang suportahan ng ebidensya at wala rin naman silang mabibigay na magpuprove o magpapatunay doon sa kanilang mga sinasabi. Yan po ang kailangan naming suriin. I am sorry, Mr. Chair, he did not refresh my memory.
Pinupulyot mo yung memory ko eh. Hindi siya nagpunta dito na sabihin niya na, okay, pumunta ka sa Akala mo ulianin na si Senator Marcolita. Akala mo lang ang linaw-linaw. Ulit-ulit ko to. Hindi talaga babaliktad yung sasabihin ito ni Senator Marcolita. Napakatalas ang isip nito. Kaya hindi ka makalusot yan, PG. Isasali mo pa yung yung memory niya. Hindi malinaw na malinaw. Ikaw lang nagpapalabo la pala. Pinapalabo mo lang yung memory ni Senator Marcolita. Hindi mo natahi-tahi ng maayos Patay ka ngayon. na muna nating pag-usapan ng restitution. Walang ganon. Nagpunta nga siya dito si DOJ Secretary din eh. O sabi ko, Boying, okay na ba yun? Papupunta. Di wala nang wala nang restitution na. Basta papuntahin mo sila mag-asawa doon. Hindi ba nagpunta ka, Mr. Diskaya? Yung kinabukasan nung magkita kayo rito? Mr. Diskaya, you may respond, but unfortunately, your time is up. Your Honor, Your Honor, hindi po kami... yes po, Your Honor. Yeah, Sige. proceed. Kasi tapos na yung time ni Senator Marcolita. Yes po, Your Honor. Opo. Dami mo. Yung problema kasi sa'yo, Diskaya, simple lang yung tanong, simple ang sagot, dami mo pang daldal. Sinasabi pa, di ba pinapunta ka dito? Tapos, ayun to the rescue. Tapos, alam mo natin mga kababayan, itong nasa minority talaga, maiksi lang yung oras nila. Maliban lang yun sa mga majority, mahaba-haba yung oras nila. Yun lang ang problema dyan. Sa dalawa, mahati sa dalawa yung sa Senate. Dito natin makikita mga kababayan, yung kalabuan na hindi talaga to makausad yung issue nito dahil yung dating issue, ganun pa rin ang tinatalakay. Ipabalik-balik na parang walang gana na lang itong mga hiring-hiring nila dito sa sa Blue Ribbon. Alam mo po mga kababayan, napansin ko dito, sinasadya nila na gano'n na lang. Kahit anong sikap dito ng mga minority na para umusad, ang dito sa mga nagdadala ng committee na yon, ayaw nila Para ba yung mga tao magsasawa na? Para ang mga tao mawala ng gana? Para pag halimbawa, ihinto na nila yung hearing na yun, hanggang doon na lang yung hearing nila, yung mga tao hindi na mawala ng interes. Parang pinapatay na lang nila. Really pinapatay ang kanilang committee. Para ang mga tao, sabi na mo, halimbawa ako, pag ito naman lang nangyari, wala na, finish na. Wala naman patutunguhan. Pabalik-balik. Yung mga tao na kung anong sagot dati, ganun pa rin ang isasagot. Yung mga nagtatanong, ang tanong dati, parehas lang din yun ang itatanong. Ano ba? May improvement ba yung investigasyon? Di ba wala? Yung mga taong gustong makipag-cooperate para mag-witness doon sa mga anomalya, hindi pinapansin. Tulad na lang ni Orle Gutisa. Tinanggal yung kredibilidad patungkol doon sa notaryo sa kanyang statement, kanyang affidavit. Hindi binigyan ng pansin. Dahil falsipikado yung pumirma.
Oh, saan ka pa? So, instead na ang issue, kung gusto lang nila matuunan ng pansin para makabuo sila ng batas, ipagtagpi-tagpi nila yung pag halimbawa ito na ang na-organize natin na ito na ang napag-ipon-ipon natin ng mga ebidensya. At ipapasa na natin to sa DOJ para sila na doon mapatuloy at tayo dito maggagawa na ng batas. Diyan pa lang pinapatay na. Sila na mag-justify na walang walang sustansya tong parehas lang kay Gutisa. May mga medyo matibay-tibay itong mga diskaya, matibay-tibay sana to, makaturo sana to ng sino pa ang sabihin natin yung malaking isda na hinihintay ng mga karamihan. Pero wala na, patay na. Ano pang mapapala natin dito mga kababayan? Sinasabi na lang dito kanina, dahil ba kahit papaano, kahit makapagsauli mo lang ng kunting halaga itong mga sinasabi natin na nagnakaw, wala namang mali talaga doon sa magsasauli. Pero yung proseso, na para ka lang makaabil sa Witness Protection Program, magsauli ka muna ng pera. Kaya yung sinasabi ni Senator Marcolita, wala pang makipagsabi kung magkano isasauli mo. Yung sinasauli na yung dati nung mga nakaraang taon, sino ba yung ano bang korte na kapagsabi na ganyang halaga yung kailangan mong isasauli? Hindi naman natin nabalitaan. At saan yun ilalagay? O diba? Ang labo-labo. So itong Blue Ribbon Committee mga kababayan, wala na tayong maasahan dito na umuusad pa to na may kaganapan pa mga mapaganda o isaayos. Iwan ko lang kung ano ang magagawa nilang batas patungkol dyan na para hindi na maulit yung mga nagaganap ng mga nakarang taon. Simula na 2022 yung pumuputok talaga. Dan ka pa, may isa pa dito. Itong ginang ni Risa Hontiveros, wala siyang kumbaga ang iniisip niya yung simula 2016 hanggang 2022. Pambihira naman to. So dito natin makikita mga kababayan, paano umusad itong committee ba nito? Anong improvement sa investigasyon nila? Na instead na ma-resolve itong pinakaputok na issue sa since 2022 hanggang sa 2025 na ang gusto ng isang babae nito na ang paimbestigahan ay galing dito sa 2016 hanggang 22. So, makikita natin dito mga kababayan na hindi nila yon ang ipapalabas nila dito na itong nangyari ngayon ay ang kagagawan galing sa 2016 hanggang 2022. Ang nangyari dito, ang sila ngayong sinong involved ngayon dito sa malaking issue, sila pa naging hero. Taklap, no? Kung sino pang pinagmalaking nakaw dito, sila pang nagiging hero. Ay, nako, ang taba ng utak naman. At hanggang dito lang po, ito po si Rinibay. Salamat po hanggang sa susunod nating video. Kita-kita tayo. At salamat. See you next time.